Welcome to Elgin's Kitchen. 1 tablespoon of butter ang nilagay ko dyan. Pwede naman kayo gumamit ng regular na mantika. At tunawin lang natin. Pagkatunaw, ilagay na natin ang ating kalahating sibuyas. Kahit anong color ng sibuyas, pwede nyong gamitin. At igisa lang natin hanggang lumambot ang ating sibuyas at lumabas ang kanyang bango. Susunod, ilagay na natin ang ating patatas. 2 regular na size ng patatas ang hiniwa ko dyan, guys. At haluin lang natin para ma-cover up siya ng ating butter. At takpan muna natin para mabilis lumambot ang ating patatas. Habang pinapalambot natin, mag-prepare na tayo ng 2 itlog. 2 mga malalaking itlog ang ginamit ko dyan, guys, para ma-cover up mamaya ang ating corned beef and patatas. At hindi na tayo maglagay ng asin, baka mamaya ang corned beef natin is maalat na. At kung dahil mayaman kayo sa itlog, pwede nyo naman dagdagan. Kailangan na natin tingnan ang ating patata kung lumambot na. Hindi literal na tingnan nyo lang, guys, sa syempre tikman nyo rin. Paano nyo malaman kung malambot na kung titingnan nyo lang, o diba? At kung matigas pa talaga ang inyong patata, lagyan nyo ng kunting tubig. At kung okay na, lagyan na natin ng corned beef. Any brand of corned beef, guys, pwede nyo ilagay dyan. Nakaluto ka na ba ng ganitong mino? Kung yes, isuggest mo sa akin para matingnan ko at magaya ko kung anong tips ang ginawa mo. Lagyan natin ng black pepper. Kunti lang, guys, ang ilagay natin. 1 kurot ng kalamay or asukal ang binudbud ko. At 1 kurot ng ginisa mix. At haluin na natin para magpantay ang kanyang lasa. Special shout out sa aking family sa Barangay Chavas, San Dionisio, Iloilo, sa kay Ellen Joy, sa kay Idna Arbes, kay Rubian, kay Jovelyn. Salamat sa inyong suporta, mga sisters. Fresh parsley, idagdag natin para mas mabango at malasa ang ating menu for today. At dahil tamang-tama na ang lasa at ready na ang lahat, ilagay na natin ang ating itlog. Kailangan patay ang apoy, guys, bago natin ilagay ang ating itlog. Kay kung hindi yan patay, guys, naku, mag-mold talagang itlog natin. At mabilisan lang sa paghalo kasi mainit ang ating mga sangkap. At i-flatten lang natin para maganda tingnan. And ito na, okay na, guys. Lagay na natin sa oven. I-bake lang natin for 15 minutes para tamang-tama lang ang kanyang pagkaluto. And here it is. Oh, wow! So, very, very nice. Guys, i-try nyo na to. Ang ganda. And syempre, yummy, yummy. Ayan. Nakita nyo yan? Okay. Thanks for watching. See you sa susunod kong video.